There is joy in serving Jesus, serving Jesus on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. Amen. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon, amen, there is joy, amen, never shall depart. Wow, there is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my heart with heaven's music, till I join the glad refrain. Joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Awitin natin lahat. Yes. Serving Jesus as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. All together there is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs. Yes, it's in our hearts. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. Amen. There is joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon this power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. I know my heart. Kilala natin ang sinampalatayanan natin. Kaya alam natin kung gaanong biyaya ang meron. Everyone. I know not why God's wondrous grace I know He had made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able. Yes, He is able. Against that day, I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. Amen. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, of weary ways or golden days before His face I see. Yes, but I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. On the last, I know not when my Lord may come. Yes,
Yes, it could be night, it could be noonday, amen. Nor if I'll walk the veil with him or meet him in the air. But I know whom I have believed and am persuaded that he is able, amen, to keep that which I've committed unto him against that day. Amen. Napakahalaga po na meron kang pinagtiwalaan ng iyong kaluluwa at kaya niyang ingatan. At yan ang ating Panginoon. Surely goodness and mercy. Hindi po, the mercy and the goodness of the Lord, kapag kaya po ang sumaatin, lalo po natin gagawin na kaburay-puri ang kanyang buhay. Amen. Awitin po natin to. Everyone, a pilgrim was I and a wandering in the cold of night I did roam. Yes, when Jesus, the kind shepherd, found me, and now I am on my way home. All together, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days, all the days of my life. He restoreth my soul when I'm weary. Amen. He giveth me strength day to day. He leads me beside the still waters. He guards me each step of the way. Yes, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me. Amen. All the days of my life. When I walk through dark, lonesome valley, my Savior will walk with me there. Amen. And safely His great hand will lead me to the mansions He's gone to prepare. Everyone, surely goodness and mercy shall follow me all the days. Wow, that's the promise of God. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of, and I shall dwell in the house of the Lord forever. I shall dwell in the house of the Lord forever, and I shall feast at the table spread for me. Surely goodness and mercy, amen, yes, all the days of my life. Amen, amen. One more song, Showers of Blessing. Amen. Maapaw ang biyaya ng Showers of Diyos. blessing. Mga ano po yan mga, gentle na dating ng mga pagpapala. Everyone! There shall be showers. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain.
blessing. Yes, sing with us. Showers Amen. of blessing. Sing for God. Amen. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing. Now as on Jesus, yes, call upon Him. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. Sino po ang gusto ng showers of blessing? Say amen. 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 Kapag kagaling po sa Diyos, lagi tayong, yes, Lord. Lagi pong blessing po yan. Pasalamat po tayo. Hilingin natin, Brother Ginto, pangnahan niyo po tayo sa pambungad na panalangin. At pasalamatan po natin muli ang ating pagkakataong makapag-fellowship sa presensya ng Panginoon. Sabi niya, 2 o 3, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Amen. Tayo po yung manalangin. Pinupuri ka po namin, dinadakila, mahal na Diyos, makapangyarihan sa lahat na siya pong nagbigay sa amin, ang Yes. buhay, kalakasan, at pagkakataon pong makapanambahan po sa inyo. Apo. Purihin po yung dakilang pangalan at salamat po sa pagkakataong ito na kami nagkasama-sama upang magpuri po at dumakila sa iyong dakilang pangalan. Apo. Sabayin ka po namin sa Espiritu Katotohanan. Pagpalain po, Panginoon, andirito na at ang papunta po rito ay dinadalangin po namin na iyong bless na makarating po sila ng maluhati, malayo po saan mang ang toward us din, Panginoon. Salamat po at pagpalain po ang buong panahon ng aming panambahan. Amen. Kayo po ang maitaas namin. Kayo po ang aming mapuri. Kayo po ang aming madakila. Patuloy po pagpalain ng aming karalagayan sa panahon ito ng pandemic. Patuloy po kaming bigyan ng proteksyon. Saan man po kami pumunta, saan man po kami dali ng aming mga paa. Ang dalangin po namin ay ang iyong gabay at ang iyong proteksyon. Salamat Amen. po at tulungan ang bawat mananampalataya narito at wala pa at ang maaaring nasa tahanan, mga nanonood po sa live streaming na ginagawa po namin ay mabless din po sa pagkakataong ito. Yes. Po. Salamat po at pinupuri namin kayo. Sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Sa amin. Amen. 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 Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Amen. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Brother Julius, halika. Samahan mo si ako. Basahin natin ito sa Tagalog. Ezekiel chapter 1. Wow, nasa Ezekiel na po tayo. Amen. Natapos na po natin yung Lamentations. Ezekiel chapter 1. Nangyari nga ng ikatatlongpung taon sa ika-4 na buwan ng ika-5 araw ng buwan, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog Kebar, na ang langit ay nabuksan at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Diyos. Nang ika-5 araw ng buwan na siyang ika-5 taon ng pagkabihag ng Haring Joachim. Tama ba? Ang salita ng Panginoon ay dumating na maliwanag kay Ezekiel na saserdote na anak ni Buzi sa lupain ng mga Kaldeyo sa pangpang ng ilog Kebar. At ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At ako'y tumingin at narito isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili at isang ningning sa palibot at mula sa gitna niya may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Verse 5. At mula sa gitna niya nanggaling ang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay, at ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. At bawat isa ay may 4 na mukha
at bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak. At ang kanilang mga paa ay mga matuwid na paa. At ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. At sila ay nagsisikinang na parang kulay ng tansong binuli. At sila ay may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak sa kanilang 4 na tagiliran. At isang 4 ay may kanilang mga mukha at may kanilang mga pakpak na ganito. Ang kanilang pakpak ay nagkakadaitan, sila'y hindi nagsisipihit nang sila'y yumaon. Yumaon bawat isa sa kanila na patuloy. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, sila ay may mukhang tao. At silang 4 ay may mukha ng leon sa kanang tagiliran. At silang 4 ay may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran. Silang 4 ay may mukha rin ng agila. At ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga pakpak ay magkahiwalay sa itaas. 2 pakpak ng bawat isa ay nagkakadaitan at ang 2 ay nagsisitakip ng kanilang mga katawan. At yumaon bawat isa sa kanila na patuloy, kung saan naparoroon ang Espiritu, doon sila nangaparoroon, sila'y hindi nagsisipihit nang sila'y yumaon. Tungkol sa anyo ng mga nilalang na may buhay, ang kanilang katulad ay parang mga bagang nagniningas, parang mga sulo. Ang apoy ay tumataas at bumababa sa gitna ng mga nilalang na may buhay, at ang apoy ay maningas, at mula sa apoy ay may lumalabas na kidlat. At ang mga nilalang na may buhay ay nagsitakbo at nagsibalik na parang kislap ng kidlat. Samantalang ang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito, ang isang gulong sa lupa sa siping ng mga nilalang na may buhay, sa bawat isa ng 4 na mukha ng mga yaon. Ang anyo ng mga gulong at kanilang pagkayari ay parang kulay ng berilo, at ang 4 na yaon ay may isang anyo, at ang kanilang anyo at ang kanilang pagkayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. Pagka yumaon, nagsisiyaon sa kanilang 4 na dako. Hindi nagsisipihit ng sila yumaon. Tungkol sa kanilang mga ruweda ay matataas at kakilakilabot, at itong 4 ay may kanilang mga ilanta na puno ng mga mata sa palibot. At pagka ang mga nilalang na may buhay ay nagsisiyaon, ang mga gulong ay nagsisiyaon sa siping nila. At pagka ang mga nilalang na may buhay ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas. Kung saan naparoroon ang Espiritu ay nangaparoroon sila, doon pinaroroonan ng Espiritu, at ang mga gulong ay nangatataas sa siping nila, sapagkat ang Espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. 21, pagka ang mga yaon ay nagsisiyaon, ang mga ito'y nagsisiyaon. At pagka ang mga yaon ay nagsisitayo, ang mga ito ay nagsisitayo. At pagka ang mga yaon ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas sa siping nila, sapagkat ang espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. At sa ibabaw ng ulo ng nilalang na may buhay, may kawangis ng langit na parang kulay ng kakilakilabot na bubog na nakaunat sa itaas ng kanilang mga ulo. At sa ilalim ng langit ay nakaunat ang kanilang mga pakpak, ng isa ay sa gawi ng isa. Bawat isa ay may 2 na tumatakip ng kanilang katawan sa dakong ito, at bawat isa ay may 2 na tumatakip sa dakong yaon. At nang sila'y magsiyaon, aking narinig ang paggaspas ng kanilang mga pakpak na parang hugong ng maraming tubig, parang tinig ng makapangyarihan sa lahat, na hugong ng kagulo na gaya ng kaingay ng isang hukbo. Pagka sila'y nagsisitayo, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. 25.
At may tinig na nagmula sa itaas ng langit na nasa ibabaw ng kanilang mga ulo. Pagka sila'y nagsisitayo, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. At sa itaas ng langit na nasa itaas ng kanilang mga ulo ay may kawangis ng isang luklukan na parang anyo ng batong zafiro. At sa ibabaw ng kawangis ng luklukan ay may kawangis ng isang tao sa itaas ni Yaon. At ako'y nakakita ng parang metal na nagbabaga, na parang anyo ng apoy sa loob ni Yaon, na nakikita mula sa kanyang mga balakang na paitaas at mula sa kanyang mga balakang na paibaba ay nakakita ako ng parang anyo ng apoy at may ningning sa palibot ni Yaon. Kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. At nang aking makita, ako'y nasubasob at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita. Okay po, maraming salamat po. Purihin ng Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Said it's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves crash around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken, says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear our praise on those cheerful days when the pleasant times awaits abad by far. But when suffering comes along and we still sing Hymn song, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves crash around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken, says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. That's when God
Amen. God wants to hear you sing. Although hindi lahat reading umawit ng solo, no? May mga kahit bigyan mo ng pagkakataon, ayaw mag-solo pag naliligo lang. Pero of course, sa puso natin, pagka tayo po ay mananampalataya, binigyan tayo ng Diyos ng awit sa ating puso. Kaya minsan, pakinig lang natin, parang yung uwak, parang pangit ang boses. Ano? Pero dahil yan po, disenyo ng Diyos, sa Kanya maganda yun eh. Sa Kanya maganda yung design niya yun eh. Yung mga uwak, nagagandahan din sa kanilang boses. Kasi lengguwahe nila yun eh. Well, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Buksan po natin ang Bible sa John chapter 1. Dito po tayo sa John chapter 1. John chapter 1, ang atin pong talata ay magsisimula ng 45. John 1:45 hanggang 51. Pinaikli lang po natin, 45. Kasi meron lang po tayong gusto nating mahagip. Basahin po natin, 45 hanggang 51. Ready? Read with me. Begin. Philip findeth Nathanael and saith unto him, We have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, Come and see. Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael said unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than this. And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Ang ating pong susing talata ay yung talatang 50, verse 50. Dito ko po kinuha yung ito po yung habang binabasa ko dahil yung pong Book of John ay nilalagyan ko ng ng highlight yung aking pong nasa tablet na Bible. Lalagyan ko ng highlight. Lahat ng nagpapakita na si Kristo ay galing sa langit o siya ay Diyos. Lahat ng nagpapatunay na siya hindi lang tao. Hindi lang siya tao. Lahat ng talatang ganon, ini-highlight ko. Kasi nilagyan ko na yellow. Then, lahat nung tumutukoy sa kaligtasan, ini-highlight ko rin. Lalagyan ko ng blue. So, ginagawa kong project. The whole book of John, binabasa ko. Until, habang binabasa ko po ito, I was struck with this verse, yung talatang 50. Verse 50, sabi diyan, Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than this. Kaya yun po, doon ko kinuha yung pamagat ng ating mensahe sa gabing ito. Thou shalt see greater things. Sabi niya, di ba? Naroon yun Thou shalt see greater things than this. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos, maraming salamat po. Ikaw ay Diyos ng revelation, ikaw ay Diyos ng kapahayagan, at ikaw ay nakaalam ng lahat, at napakarami po namin hindi alam sa buhay na ito. Hindi ka namin lubos na kilala, hindi namin lubos na alam ang iyong salita. Hindi namin alam ang mangyayari bukas, malapit lang po ang aming kita. Ang kita lang namin ay yung kaunting panahon ngayon. Pero ang bukas, hindi namin kita. Hindi namin tiyak.
Kaya malapit lang po ang kita namin. Pero salamat po, narito ang iyong pangako sa pamamagitan ng inyong biyaya, sa pamamagitan ng inyong mga gawa, ay pwede kaming makakita ng higit pa sa pinaniniwalaan na namin ngayon. Higit pa sa nakita namin ngayon. Pwede pa kaming makakita ng higit pa kapag iyong ipinahintulot po sa amin. Kaya, Lord, bigyan mo po kami na lagi pong ganito, matutunan namin na everyday, ano man ang aming nakita na, naunawaan na, we can see greater, more. At hindi po kami napupuno sa katotohanan dahil ang katotohanan ay napakarami, napakasagana, Lord. At the more na nilalagyan mo po kami ng katotohanan at biyaya sa aming buhay, lalo pong nakakabuti para sa amin. Kaya pangunahan niyo po kami, O Diyos, at lalo po kaming magsilago. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. At lahat po yung magsabi ng Amen. Lahat po yung magsabi ng Amen. 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 Okay, makakaupo na po tayo. Thou shalt see greater things. Thou shalt see greater things. Bawat isa sa atin ay merong, kasi ito pong si Nathaniel, hindi niya na-expect na nung araw na yon, may mangyayari po sa kanyang buhay. At kasi pinuntahan siya ni Philip, hinanap siya ni Philip, niyaya siya ni Philip, sumama naman si Nathaniel. Ay, dahil sumama siya, na-meet niya ang Panginoon. At nang ma-meet niya ang Panginoon, sinabi ng Panginoon sinabi ang Panginoon na nakapagbukas ng kanyang puso at unawa upang makita niya na itong kaharap niya ay ito na ang Panginoon. Ito ang Son of God. Ito ang King of Israel. Dahil sinabi ng Panginoon na nakita kita. Bago ka patawagin ni Philip, nakita na kita. At nakita kita sa ilalim ng puno. Sinabi pa yung lugar. At sinabi yung pangalan ng tumagpo sa kanya. Sabi niya, bago ka pa nakita ni Philip, nakita na kita. Andong ka sa ilalim ng puno ng, ano yan? Fig tree. At namangha si Nathaniel. And then, mula dun sa salitang yon, na nakita kita, sumagot siya sa 49. Sabi niya, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Walang maraming explanation, ano? Then, ang sabi ng Panginoon, bilang tugon sa kanyang paniniwala. Jesus answered and said unto him, because I said unto thee, I saw thee under the fig tree. Sinampalatayanan mo agad na ako ang Son of God? Na ako ang King of Israel? Simple lang ang sinabi ko. Sabi ko, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Dahil lang sa sinabi kong yun sa iyo, naniwala ka na ako ang Son of God and King of Israel. Dahil lang naniwala ka. Dahil naniwala ka. Makakakita ka ng higit pa sa mga ito. Lahat po tayo, ako gusto ko di ba, lahat tayo yung greater Kaya walang tigil lang itong Microsoft, itong mga applications sa cellphone, walang tigil ng pag-i-improve. Lahat, no? Education, transportation, communication, art, music, yung mga structure, mga machines, mga lahat,
pati yung mga beauty products, mga pagkain, mga ingredients, lahat. Gusto nilang, pati mga sabon, mga toothpaste, halos wala na kayong makita. Laging mayat maya, may makikita kayong, itong toothpaste na to, mas maganda to. Obserbahin nyo, mga toothpaste, mamaya-maya may lalabas na naman. Hindi nyo alam kung ano naman ang ilalagay dun sa toothpaste. Laging kung ano yung inilagay doon, may lalabas na namang higit na maganda ron. May higit na namang toothpaste. Walang tapos, mula bata ako, nadinig ko na yung pinagbuti ang toothpaste. Hanggang ngayon, hindi pa rin nape-perfect. Lagi pa rin better. Lagi pong ganon. Mga sabon, ganon din. Ang mga advertisement nila laging better. Ang mga gamot, ganon din. May mga better. Lahat. Laging ganon. Ngayon sa Panginoon, sabi niya, thou shalt see greater things than this. Ako po interesado na makakita ng greater things than this. Halimbawa po, itong building na to, bahay-sambahan. Interesado ako makakita ng greater than this. Amen? Yung nakikita nyo sa inyong sarili. Gusto nyo makakita kayo sa inyong sarili ng greater than that. Yung inyong pitaka na may laman, gusto nyo makakita ng mas maraming laman. Gusto nyo, kung kayo magninegosyo, gusto nyo mas makakita na mas maganda yung negosyo. Gusto nyo greater. Yung saya ng inyong family, gusto nyo greater. Laging gusto natin ng greater. Ngayon, ang Panginoon, nangangako siya, sabi niya, you shall see greater things than this. Pero saan nagsimula? Believest thou? Because I said unto thee, dahil lang sinabi ko, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, naniwala ka? Higit pa dyan ang pakikita ko sa iyo. Kaya dun po sa mga talatang yon, sa mga pananalitang yon, mga kapatid, napakaganda po dito, yung bang kapag ka ikaw pala ay nagsimulang manalig sa Panginoon, ang Panginoon, nagpe-prepare siya sa iyo, may mga inihanda na sa iyo na dahil nanampalataya ka sa sinabi ko, ako'y naghahanda ng higit pa dyan. Ay bang, di ba ang Panginoon, ang pananampalataya, sabi nga sa Hebrews chapter 11, verse 6, di ba? Without faith, it is impossible to please God. Without faith. Because of Nathanael's faith, he believed. Simple. Truth. Na sinabi ng Panginoon, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Nanampalataya ka. Sabi niya, higit pa dyan ang makikita mo. Kaya kung lilimi-limiin natin to, mga kapatid, ang bukas ni Nathanael, ang kanyang future, hindi magi-stagnate, hindi stagnant. Talagang progressive. Progressive siya. You will see greater things than this. Na ano po, sabi niyan, thou shalt see greater things than this. Paano ba mangyayari kayo at saka ako? Dahil yun ang pangako, yun ang ini-offer ng Panginoon. It's possible. And it was done. It happened already. Sa marami ng mga mananampalataya. Ngayon, ano po ang kailangan natin to see greater things? Kung may nakita na kayo, may nangyari na sa buhay nyo, and you want greater things, paano yun mangyayari? Number 1, tingnan po natin sa verse 45. Look at verse 45. Philip findeth Nathanael and said unto him, we have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Merong nakatagpo sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, at si Philip. At meron pa siyang kasama. So ang ginawa ni Philip, hinanap niya si Nathanael. At ang sabi niya kay Nathanael, Nathanael, nasumpungan namin siya. Yung bang sinasabi ni Moses sa kautusan at ng mga propeta, yung binabanggit sa kautusan ni Moses at yung binabanggit ng mga propeta na isinulat nila, si Jesus na Nazareno, anak ni Jose, ni Joseph.
Sabi, sinulat yung nasa hula. Nakita namin. Alam niyo po, hindi tumanggi itong si... Alam niyo, di ba may karanasan kayo na kapag kaalam ng tao ng dala niyo, Bible, nakaranas ba kayo ng gano'n? Ang dala-dala niyo, Bible, lumalapit pa lang kayo sa bahay, tinataguan na kayo. Anong nangyayari yan, di ba? Pagka kayo nag-good news, o kayo nagba-Bible study kayo, o nagso-soul winning kayo, nagdo-door knocking kayo, pag kilala na kayo ng tao dun sa lugar na yun, pag dumadating pa lang kayo, at alam nila, Bible na dala niyo, nagtatago na mga tao. Gano'n, ano? Buti na lang po, ito si Nathaniel, hindi nagtago. So ito po nakita ko, number 1. Kaya huwag kayong tatago. Ha? Dito sa katotohanan ito. Number 1, be open when the truth, be open when the truth is being shared. Be open. Huwag tayo maging close-minded dahil lahat tayo kinakailangan natin ng new revelation from the Word of God. Kinakailangan natin ng wisdom, kinakailangan natin ng instruction. So be open when the truth is being shared. Kasi po may mga tao na kapag sineshare mo ang truth, sineshare mo ang prinsipyo kung paano magiging maayos, isishare mo ang prinsipyo kung paano magiging matagumpay, paano magiging payapa, paano magiging masaya. Hindi po available. Wala akong time. Saka na. Ayan, may maganyan tao. Salamat po si Nathaniel, hindi po naging ganon. Hinayaan niya magsalita si Philip. Philip, find it Nathaniel, and said unto him, we have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Marami po ang tumangging makinig. Minsan kahit insurance, yung mga insurance policy, kasi lalo na nung hindi pa sanay ang mga tao about insurance, pagka nilapitan, wala naman siyang insurance. Pero inaalok siya ng insurance. Hindi pa natin alam kung gaano kaganda at kabuti kung tayo ay magiging insured. Hindi natin alam muna dahil hindi naman tayo sanay. At ang mga taong mahihirap, hindi naman pinag-iisip yung insurance. Sa pinag-iisip nilang insurance, yung kakainin nila araw-araw. Yun ang insurance natin. Pag alam natin may bigas pa, insurance na yan. Oo. Kaya hindi tayo gano'n insurance na, matagal pa, educational plan. Life plan. Hindi ako interesado, matagal pa yan. Hindi ko pa problema. Ang problema ko yung ngayon, isang kami kukuha ng isasaing. Di ba gano'n, Ang pamasahe ko, mamaya, bukas, yan, mga problema ng tao. Pag kami nagsishare ng insurance, kahit na kaya naman, kahit na kaya, pero palabasa hindi nga yun ang mindset, hindi niya alam na 3 days after that, mamamatay siya, hindi niya alam. Kaya dahil hindi siya naging open sa isang magandang bagay, hindi siya naging open, hindi siya nagbigay ng time, namatay siya na wala siyang insurance na alam naman natin na kapag ka ikaw ay nag-sign, o kaya nagpauna ka ng bayad, kahit hindi ka pa mamamatay, that day, nagbayad ka ng isa, o nagbigay ka na ng isa, o kaya nag-sign ka. Hindi ko alam kung paano simula niya, kayo nakakalam. Limot ko na. Pero merong time na kapag nag-sign ka na, o kaya nakabayad ka na ng isa, namatay ka, ay fully paid na. Di ba? Ganon? Fully paid na. O hindi, inalok. O, kalipas ang 3 araw, namatay, walang insurance. Ang sabi nila, sayang. At may mga ganyan pong kwento. At nagiging mas mahirap po pagka hindi tayo nakakuha ng maaga ng mga ganyang paghahanda sa kinabukasan. So, be open. Number 1, ito po nakita ko dito. Bago mangyari yung greater things na sinasabi ng Panginoon sa buhay ni Nathaniel, nagkaroon siya ng opportunity na lapitan siya ng isang naghahatid ng magandang balita. We have found Him. We have found Jesus of Nazareth, the son of Joseph. We have found. So be open when truth is being shared. That's the way to grow. That's the way to open yourself to greater opportunities, greater blessings ahead. That's the first step. Learn to listen.
Be open when the truth is being shared. Same with the Word of God. Ngayon, pagka tinuturuan ako ng salita ng Diyos, maging open ako kapag sinishare sa akin ng truth. Why? Dahil bukas makalawa, pwedeng gamitin ko yung napakinggan ko. Sa time ng trials, temptations, and challenges sa buhay, gagamitin ko pala. Kaya minsan, pagka tayo ay very attentive at open tayong makinig, sabi natin, buti na lang napakinggan ko. Yung pinag-aralan natin last Sunday, may nagtanong sa akin, hindi ko alam yung pero nadinig ko nung linggo, alam na alam kong sagutin. I'm excited. Maganyan din po. Kaya pagka kayo po, eto, kahit walang preaching, kaya ito'y pinasulat ng Diyos, gusto niyang i-share sa atin ng truth. So, basahin natin, kahit hindi tayo pinagbabasa ng tao. Pinababasa ito talaga ng Panginoon. The more na tayo po ay nagiging open sa salita ng Diyos, ay sineshare sa atin ng Panginoon through this book, napakaganda. So be open when the truth is being shared. Number 2, verse 46. Verse 46. And Nathanael said, "Can there any good thing come out of Nazareth?" May doubt siya. At tinignan niya ang Nazareth, isang maliit lamang na bayan, at walang somebody very popular na galing dyan sa Nazareth. Kaya sabi niya, "Can there any good thing come out of Nazareth?" Di ba meron siyang tinatawag na bias, na hindi objective ang pagtingin niya sa Nazareth. Minamalit niya ang Nazareth. Pero mula sa bayang ito, mula sa bayang Hamak, andyan ang Panginoon. Pumunta siya sa isang hamak na bayan. Pero gano'n pa man, si Philip hindi nagpatinag. Sabi ni Philip, "Halika, tignan mo. Come and see." At sumama si Nathanael. Di ba yun, makita natin sa verse 47. Papalapit na sila. So, nung sabihin ni Philip na, "Come and see." Sa una, be open when truth is being shared. Number 2, be willing to get closer to Jesus Christ. Be willing to get closer to Jesus Christ. Alam niyo po, si Jesus Christ, sometimes, many times over, pag pag-uusapan si Jesus Christ, boring po ito sa marami. Pagka si Jesus lang, babanggitin mo si Jesus, ibabalita ko sa inyo, marami po ang bore. Katunayan, this book is about Jesus Christ. Mapapatunayan nyo na maraming taong, in reality, bore sila sa Panginoon. Hindi sila ganun ka-excited na makilala ang Panginoon. Dahil, up till now, hindi nila matapos-tapos basahin ang Bible. Sa kanila, 50 years old na, ilang taon ng mananampalataya, 30 years ng mananampalataya, 40 years ng mananampalataya, hindi pa natapos ang Bible. Be willing to get closer to Jesus. Sabi natin niya, "Come and see." Kaya alam niyo po, ang pinakamagandang kaibigan, ang pinakamagandang tatay, ang pinakamagandang nanay, ang pinakamagandang mangangaral, ang pinakamagandang miyembro, ang pinakamagandang katrabaho, ang pinakamagandang lagi mong kakwentuhan, ang pinakamagandang lagi mong kahingahan ng laman ng iyong kalooban, yung taong ilalapit ka sa Panginoon. Ano po yun ang masarap magkakausap? Yan po ang masarap magsama-sama. Yung bang mga taong, pagka kayo kasama ko, nalalapit ako sa Panginoon. Pagka ako kasama nyo, lalapit kayo sa Panginoon. Pagka tayo magkakasama, palapit tayo sa Panginoon. Kasi ang yayaan natin, come and see. Is Jesus Christ. Kaya pinag-aanyaya natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos because when we study the Word of God, we are trying to bring them close or closer to the Lord Jesus Christ. Kaya mahalaga pong makikipag-fellowship tayo, nakikipagkaibigan tayo, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Yun ang reason, mga kapatid. Kaya sinisikap nating ipagpatuloy yung pagpapakain, yung simpleng pagkain na pagka dumadating na tayo dyan sa may tricycle driver, nag-iipon-ipon na yung mga driver, naghihintay na sila ng prayer. Pagkatapos noon, meron silang isang cup
na maaring yung iba doon hindi pa nag-almusal. As early as 5:30, 5:45, andyan na tayo. Imigay tayo niyan. At ang Christ Baptist Church, parang, kasi sinusunod po natin, bakit natin ginagawa yun? Kasi ang sabi ng Bible, Jesus Christ is the friend of sinners. Naniniwala ba kayo ng ating Panginoong Hesus ay kaibigan ng mga makasalanan? Amen? Siya ay kaibigan ng mga makasalanan. Ibig sabihin, kapag ka si Jesus dumating sa isang lugar, hinahanap niya kaagad ano ang maitutulong niya sa mga taong ito. Hindi ang hinahanap niya anong ikikriticize niya. Hindi ang hinahanap niya ano ang kulang ng mga taong ito. Ang hinahanap niya ay anong maitutulong ko sa kanila. How can this place become better than when I came, than when before I came? Paano sila nagiging mas masaya ang lugar na ito? Kaya yun po ang kagandahan ng ministry ng ating simbahan at ng mga simbahan ng Panginoon sa iba't ibang dako, na kapag ka dumating ang mga mananampalataya sa lugar na yon, yung lugar na yon na dating tahimik, sugalan, inuman, bakbakan doon, pagka ang mga mananampalataya dumating doon, nagkakaroon ng salita ng Diyos pinangangaral, may mga patotoo ng nabagong buhay, maya-maya makakadinig ka na dyan ng mga awitang masasaya, masisigla, makalangit. Mamaya makikita ka na dyan ng mga nagtatagumpay, bumabangon sa problema, nabubuo ang pamilya. Mga minamahal, doon natin dinadala ang mga tao. Kaya napakagandang kaibigan po ng ating Panginoong Hesus at sino mang tao na nakilala ang Panginoong Hesus. So be willing to get closer to Jesus. Kung kayo po'y nakalapit na, come closer. Kung kayo nakalapit na, come closer. Come closer. Get more closer. Palapit ng palapit. Habang lumalapit po tayo sa Panginoon, kung siya ay liwanag, at lumalapit ka ng lumalapit sa liwanag, the more na nare-reveal ang ating sarili. At yun ang nangyari po dito. So, be open when the truth is being shared. Be willing to get closer to Jesus. And look at number 3, verse 47 and verse 48. Jesus saw Nathanael coming. So, approaching na, si Nathanael coming, papalapit na, and said unto him. So, sino kasama niya? Si Philip. Dinala siya ni Philip. So, magkasama sila ni Philip. Pero nung makita niya si Nathanael, papalapit, sininggle out niya si Nathanael at pinersonal niya si Nathanael. Ay minsan, kahit magkakasama po tayo, iba yung mensahe ng Diyos sa iyo, iba yung mensahe ng Diyos sa akin. Kahit isang mensahe pinakikinggan natin. Somewhere along the message, sometimes in between the lines, meron kang nagiget, yung Holy Spirit, merong iniahagis sa iyo na pagkain. May iniahagis para sa ito. And then ikaw, hindi alam ng mga katabi natin na meron kang tinanggap, na bless ka, may na-enlighten ka, may ginamit ang Diyos para tayong in-injection na ng pampasigla, pampalakas, pampakalma. Na ito po nangyari. So sininggalot niya si Nathanael at ang sabi niya, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Sabi niya, Nathanael, ikaw ay taong honest. Ikaw ay taong pure ang heart. Walang daya sa iyo. Ang iyong pagka-Hudyo, hindi porma. Ang iyong pagka-Hudyo, totoo. Eh di nagtaka paano niya nalaman na ako ay sincere sa aking pananampalataya? Paano niya nakilala na ako ay talagang nagpapakatotoo ako sa aking pagiging Hudyo at saka sa aking pananampalataya? Kasi di ba sa Romans chapter 2, kung natatandaan ninyo, Romans chapter 2, sabi doon, ikaw na Hudyo, na hindi ka gumaganap ng kautusan, ang pagiging Hudyo mo ay nawawalan ng kabuluhan. Ang iyong pagtutuli ay labas lang.
Sabi niya, ito hindi Hudyo, ito Hentil. Pero kahit wala siyang kautusan, ginagawa niya yung nasa kautusan. Ibig sabihin, yung konsyensya ng right and wrong, ginagawa niya with all honesty, with all sincerity, kahit wala siyang Bible, hindi siya nagsisimba, unbeliever siya, pero using his conscience. Pinalaki siya ng magulang niya ng tama at mali at yung kanyang konsyensya kung anong tama at mali, yun ang ginagawa niya. Sabi niya, itong mga taong ito na walang kautusan, pero ginagawa nila kung ano yung nasa kautusan, yung kanyang hindi pagiging Hudyo, siya ay nagiging Hudyo sa loob at ang pagtuturi ay wala sa labas, ang pagtutuli ay nasa loob. Yun yung sinasabi dito, na si Nathanael ay hindi lang Hudyo sa katawagan, hindi lang Hudyo ang pangalan, hindi lang Hudyo ang lahi, hindi lang Hudyo ang itsura, hindi lang Hudyo ang wika, kundi totoong siya'y Hudyo sa pananampalataya. Sabihin, honest po ito si Nathanael. Sabi niya, walang guile, walang daya. Talagang ito ang Hudyo. Kaya lang unsaved. So, sabi rito, Nathanael said, can there be any good thing? So may alinlangan siya, and then na makita siya ni Jesus, pinersonal siya, in whom no guile, nagtanong siya, sabi niya, whence knowest thou me? Di ba? Whence knowest thou me? Saan ba tayo, saan mo ako nakilala? Saan mo ako nakita? Jesus answered and said unto him, bago ka patawagin ni Philip, nung ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, nakita na kita. Ano bang ginagawa niya sa ilalim ng puno ng igos? Kaya ang sabi ng Panginoon, you are a man, an Israelite indeed, whom is no guile. Hindi po ibig sabihin si Nathanael ay perfect na tao. Pero si Nathanael, sa ilalim ng puno ng igos, siya ay nagdi-devotion, nagko-confess ng kanyang kasalanan, nagre-repent sa kanyang mga pagkakamali. Hinahanap niya ang kalooban ng Diyos. Kinauuhawan niya ang presensya ng Diyos. At naroon si Nathanael na nag-iisa, na nagdidili-dili siya patungkol sa pananampalataya, patungkol sa buhay na makadiyos. Every one of us has his own fig tree. Meron kayo at ako na ating kanya-kanyang puno ng igos na isang araw nakaupo tayo doon, nag-iisip tayo na figuratively speaking. Maaring kayo ay gabi at nag-iisip kayong mag-isa, maaring tulog na silang lahat, pero ikaw nag-iisip ka pa. Maaring iba nanonood pero ikaw nagdidili-dili kang mag-isa. May mga tanong ka sa buhay. Meron kang mga sinasabi, hinahanap ng sagot sa Panginoon. Naroon yung desire na mabuhay ng tama at mabuhay ng makadiyos. Naroon yung pagka tayo nagkakamali, lahat naman tayo nagkakamali, no? 'Di ba? Pagka lalo tayo mga mananampalataya, alam natin, at the end of the day, masasabi natin, Lord, maaring may hindi ako nagampanan na dapat kong gampanan, o maaring may nagawa ako na hindi ko po dapat gawin, o maaring meron akong hindi alam na nagawa ko, o kaya mali na tahasan kong ginawa, o kaya tama na hindi ko nagawa. Lord, gabayan niyo po ako. At nakikita ng Panginoon, ikaw, parang si Nathanael sa ilalim ng puno ng igos. At nakikita yung, you're honest, you're sincere. Wala kang daya. Hindi ibig sabihin, wala kang mali. Wala kang daya. Totoo ka. Hindi ka fake. Hindi ka plastic. Totoo ka. Kaya sabi niya, you are an Israelite indeed, in whom is no guile. Kaya sabi Nathanael, whence knowest thou me? And Jesus answered unto him,
Before that Philip called thee, when thou was under the fig tree, I saw thee. This is very, very personal. Alam mo ba, Nathaniel, na nakikita kita sa iyong pag-iisa? Alam mo ba, Nathaniel, na nalalaman ko kung ano ang iniisip mo? Alam mo ba, Nathaniel, na alam ko kung saang lugar ka naroon kanina bago ka pa kausapin ni Philip? Alam mo ba na alam ko ang tungkol sa iyo? Kilala kita. All about you. I know all about you. Bago pa sabihin ng iba, bago ka pa i-introduce sa akin ng mga tao, I know all things about you. At ang nakikita ko sa iyo, you are sincere. Hindi ka madayang tao. Yan ang maganda, di ba? Makita ng Panginoon na with all honesty, we open our hearts before God and we tell Him. At sa totoo lang, mga kapatid, wala tayong napagbubuksan ng ating laman, ng lahat ng ating puso, ng ating isip. Wala tayong napagtatapatan ng kagaya ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, hindi tayo ichichismis. Pag ang tao, nasabi mo yung mga masiselan mong problema sa buhay, nasabi mo yung mga kahinaan mo sa tao, yung taong yun, na pinagsabihan natin, hindi mo matitiyak na yan ay hindi niya masasabi sa iba. Hindi matitiyak. Kahit ako mga ako, sabi nga, hindi ko sasabihin. Promise. Hindi nakakatiyak. Bakit? Baka mamaya tulog yan nagsalita. Hindi niya alam. Hindi niya sinasadya. Pero di ba may mga nananaginip at nagsasalita ng tulog? Ano daw ang sinabi? Kaya nakakatakot po pagka ang Diyos ang nagre-reveal. Kasi alam niya ang lahat, all about us. Mukha tayong mabait, mukha tayong malinis, mukha tayong makinis, mukha tayong maamo, mukha tayong magagalang. But deep down inside, subukin mong galitin ang tao. Subukan mong saktan ang tao. Subukan mong dayain ang tao. Subukan mong itulak ang tao. Subukan mong isubsub ang tao. Tingnan mo kung pabayaan mo ang tao. Kalimutan mo siya. Huwag mo siyang batiin. Tingnan mo kung anong gagawin. How are we going to respond? How are we going to face? Lahat ng yon, alam ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Nathaniel, I saw thee. Bago ka patawagin ni Philip. Bago ka pa ma-assemble sa tiyan ng iyong ina, lahat ng iyong mga parts, mga bodily parts mo, lahat ng iyong mga inward parts, alam ko yan. Di ba? Sa Book of Psalm, all my inward parts. Alam ko, nang ikaw ay iniaayos ko sa loob ng tiyan ng iyong ina. Alam ko ang kulay ng mata mo, alam ko ang kulay ng buhok mo, alam ko kung sino ka. So, number 3, be ready to listen to the Lord. Be ready. When you are open to receive the truth, when you get closer to the Lord, be ready because He will tell you who you are. He will tell me, He will show me what kind of man I am. Kaya the more na lumalapit po kayo sa Bible, naalala ko na ako'y bata pang Kristiyano na nagbabasa ako ng Bible. Even until now, kahit ngayon, ako po ilang taon nang nagpapastor, may mga tagpo, may mga pagkakataon na yung binabasa ko talagang pinipiga yung aking heart. No? Talagang naiiyak ka. Nung una pag binabasa ko, sabi ko, pambihira, ako ba'y ligtas? Bakit? Habang binabasa ko itong Bible, lalo ko nalalamang makasalanan ako, lalo ako nandidiri sa sarili ko habang binabasa kong Bible. Ligtas nga ba ako? Bakit ganito ang pakiramdam ko sa sarili ko? And then, pagka yung nakapikit na ako, ini-imagine ko, gaano ko kasama, no? Yun ang epekto ng Bible. Pagka nagseryoso ko magbasa ng Bible,
Yan, na-realize ko kung sino ko. Kaya nadidescribe ko yung sarili ko, yung nature. Sabi ko nga, Lord, napakasama pala ng nature ng tao. Mas maitim pa ito sa alam kong maitim. Mas mabaho pa ito sa sangkatutak na mga kung pinakamabaho ay ang katawan ng tao. Mas mabaho pa ito sa nabubulok na mga katawan ng tao. If you call this, kaya hanggang naipipicture ko na there is beast within me. Merong halimaw sa loob ko. Itong kalikasang luma, itong kalikasang makasalanan, ito'y halimaw na nasa loob ko. Na itong halimaw na ito ay kaya niyang ipagkanulo ang sarili ko. Kaya kong wasakin yung sarili ko. Kaya kong dalhin itong sariling ito sa masama. At kaya kong dalhin ito sa kahihiyan. Kaya kong pagtraituran mismo ang sarili ko. Kaya kong lukuhin sarili ko. Ang napakasama ng likas ng tao. Kaya habang nababasa mo, basahin mo ang Romans chapter 6, Romans chapter 7. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Yung sinasabi ng sigaw ng isang bilanggo, Roman prisoner, yung salitang, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Yun ay sigaw ng isang Romanong bilanggo. No, yung bilanggo, Roman prisoner, na kapag sila ay nakabilanggo ay ang isang parusang ginagawa sa kanila, yung bangkay itinatali sa kanila, iginagapo sa kanila yung bangkay, face to face, eyes to eyes, mouth to mouth, nakadikit sa mukha mo yung bangkay, nakatali sa iyo. Pag nakahiga ka, kasama mo. Pag naglakad ka, kasama mo. Kahit saan ka magpunta, kasama mo siya. Habang tumatagal, nabubulok yung bangkay, andyan sa harap mo. Kaya yun ay parusa. Parusa. Wala pa akong alam na parusang ganyan dito sa Pilipinas. Pero yun ang parusa sa bilanggo, sa Rome muna. Isang parusa. Imaginein mo, meron kang, kailan mauubos yan, yung bulok na yan? Nakatali kayo, taling-taling, para kayong pinagtahi, para kayong tinahi, dalawa. Kahit saan ka, umaga, gabi, gusing at tulog ka, kasama mo siya. Yung amoy niya, umaaling-asaw, pabulok ng pabulok, nasa iyo, inuuod siya, andyan sa mukha mo, andyan sa harapan mo. Lahat na nangyayari dun sa bangkay, naandyan sa iyo. Na yun po yung imagination, yun po ang imagery. The image, the picture ng isang nagsisikap magpakabanal. Kung kayo magsisikap magpakabanal at palapit kayo ng palapit sa Panginoon, the more na nasa-sense ninyo, the more na na-feel ninyo yung the evil, the blackness, the terror, kung ano man ang pwede nyong itawag dyan. Ang tawag ko ay the beast within me. Kasi ang beast, walang iginagalang yan. Wala. Walang dise-disente dyan. Basta nagustuhan ng beast, kakainin niya, lalapain niya, pipinsalain niya. Basta umiral yung gutom ng beast na yan, wala yung igagalang. Kaya habang nagpapakabanal po tayo, habang nakikinig ka sa Panginoon, habang binabasa mo ito, habang pinakikinggan natin isa-isa, di ba, sabi sa Bible, sumigaw ka, sabi kay Jeremiah, humiyaw ka, sabihin mo ang kasalanan ng aking bayan, huwag mong pigilin yung boses mo, isigaw mo ang kasalanan ng aking bayan. Nagalit sa kanya mga Hudyo. Kasi binabaybay niya yung mga kasalanan ng mga Hudyo. Binabaybay niya. Kaya mga Hudyo galit na galit sa kanya. Masakit po pakinggan kapag ang salita ng Diyos, inireveal ang ating karumihan, kahinaan. So be ready to listen to the Lord. Kasi pagka nakinig ka sa Kanya talaga, kaya dito po, kung si David ang magbabasa ngayon ng Bible, kung si David ang magbabasa at pakikinggan niya yung pangangaral, isa-isang pinangangaral yung kasalanan ni David, lalo kung magaling yung preacher, magaling maghimay, talagang inuuri niya yung Hebrew word na ginamit, paanong si David nagnasa kay Bathsheba, paano siya gumawa ng paraan, paano siya, di ba, paano mga style ni David. At siguro kung si David ang makikinig habang pinangangaral ng salita ng Diyos na siya ang mensahe,
sa kanyang bagsak na kalagayan, tingin ko si David, hindi maalaman kung saan tatago. Kung pwedeng matunaw, matutunaw yun eh. Pero be ready kasi minsan, yung sugat, susugatan ka ng Panginoon para sa ikabubuti. Naalala nyo yung kwento na isang gabi, meron isang lalaking dinampot niya yung isang bata isang gabi. Dinala niya sa kanyang kaibigan. Yung kaibigan niya kumuha ng matalas. Sinugatan yung bata. Actually, yung lalaki, yun yung tatay. Yung bata, yun yung kanyang anak. May idinadaing na napakasakit sa kanyang katawan. Dinala niya in emergency niya. Dinala niya sa kanyang kaibigang doktor. Yung doktor kumuha ng pang-opera niya. Hiniwa niya ang bata. Sa paghiwa niyang yun, inopera niya, pumutok yung appendix ng bata. Inopera niya. At yung sugat na yun, yun ang nagpagaling sa kanya. Yun ang nagligtas sa kanya. Sometimes, sabi nga, with His wound, we are healed. Sa pamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. At minsan, susugatan tayo ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi lilihis-lihis. Sasabihin niya ang totoo, kung tayo ay tapat, kung tayo ay mali, kung tayo ay marumi, kung tayo mali, sasabihin ng Diyos. Kaya pagka ang Panginoon ang kausap natin, humaharap tayo sa Panginoon at lumalapit tayo sa Kanya, be ready to listen dahil sasabihin ng Panginoon kung ano ang kailangan nating madinig, hindi yung gusto nating madinig. Kahapon, nag-uusap-usap po kami na ibang mga pastor, meron po kaming, kasi pinag-uusapan namin, na bakit ang mga Pilipino marami ay mahirap. Ganong may mga mahirap na umunlad. Bakit naman may mga maunlad na naging mahirap? Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero kung mamamatay ka sa kahirapan na ganyan, baka may problema ka. Kasi namatay ka ng ganyan eh. Kung saan ka nagising, namatay kang ganyan. Ano ba ang ginawa mo? Parang gano'n, ano? Kung ikaw ay lumaki, nang kinalakihan mo'y ganyan, nakahiga ka lang sa wala ka man lang banig, lumaki ka, umabot ka ng wastong gulang, tapos ganyan pa rin ang higaan mo, walang nabago. May problem ka. Kasi hindi ka nag-improve. Sa isang kahirapan po ng tao, yung mental, yung mentality. Anong klase ang mindset niya? Anong klase siya mag-isip? Paano siya mag-isip? Kasi kung isipan natin ay malaya. Ang isipan natin ay, ibig sabihin ng malaya, nag-i-explore tayo paano mag-i-improve. We are open for improvement. Nagre-research tayo. Nakikinig tayo sa payo, sa balita. Anumang information, nagbabasa tayo, pinakakain natin ang ating isipan, kaya kayo pinag-aaral sapagkat yan ay skill. Yung tamang kaisipan. So isang kahirapan po yung hirap ng klase ng pag-iisip. Mental. Number 2, spiritual. Kaya may mga spiritually bankrupt. Matatalino, pero dahil spiritually bankrupt, walang spiritual light and guidance, walang prinsipyo ng absolute truth na pwede niyang panghawakan na kapag hinawakan niya to, kahit anong sabihin ng mundo, ito pa rin ang mananatiling totoo. Kulang siya ng ganon. Doon siya nadadaya, doon siya kahit na marami siyang pinag-aralan, dahil noon may kulang na karunungan sa kanya, sa parting ito, dito siya nadadaya. Successful sa trabaho, successful sa profession niya, sa karir niya, maunlad ang pananalapi niya, and so on, and so on, and so forth. Maganda siya, maganda na property niya, and so on. Pero, dahil spiritually bankrupt, sa impyerno pupunta. Yan ang nangyayari. So, isa po yan sa kahirapan, spiritual. Pangatlo, relational. Hindi marunong makipagkaibigan, hindi marunong makipagkapwa, hindi inaalagaan yung relasyon sa kapwa-tao.
Kaya isang payayamanin po natin, paano nakikipagkaibigan? Huwag tayong, alam niyo po, pag kami mga tao dito dumadating na hindi natin kilala, bumati kayo, kahit hindi nyo kilala. Practicein nyo, andito na tayo, atin to eh. Dito tayo inilagay ng Diyos eh, simbahan natin to. Huwag kayo, daan-daan lang. Hindi ko kilala to, hindi ko babatiin to, hindi ko kilala. Huwag naman ganon. Huwag. Kahit hindi nyo kilala, natiga rito tayo, dumaan kayo, o kaya medyo malayo sa bay, saglitan natin. Spend 5 seconds. Kumusta po kayo? Natutuwa po kami, dito po kayo. Sino po nag-invite sa inyo? Sino po ang friend nyo dito? Ay naku, walk-in lang ako. O walk-in lang ho kayo. Sandali po. Kung yan ay babae, hanap ka ng babae. Kung hindi mo ma-entertain, hanap ka ng babae. Pakikilala, kapatid, pakilala ko siya, walang kilala to dito, walk-in. Ito nga po pala si sister. Ito nga pala si brother. Introduce nyo para may kaibigan. Makipagrelasyon kayo. Wag nyo, hindi naman mabaho hininga natin. May boses ka namang ilalabas. May mukha ka namang class A. Di ba? Ayos naman ang mukha mo. Hindi naman mabaho kilikili mo. Lumapit ka. Tao rin naman yung kausap mo. Tao ka rin naman. Pagka nagsalita ka, hindi ka niya niisnaben kasi bisita natin eh. At kapag ginagawa natin yun, actually mga kapatid, pag ginagawa natin yun, ginagawa nating gawi, may nadidevelop sa atin. Yung ating personality development, nakakatulong yun. Kaya yung lahat na nag-Sunday school teacher, naging teacher kayo Sunday school, nag-good news kayo, hindi kayo nahihiyang tumayo dun sa may tabi ng kalsada o sa labas at nagpapakanta ka with action pa. Ang dami nakakapangitan, dahil nanonood sa'yo na hindi ka nahiya, naglalakas ka ng boses mo. Yung ginagawa nyong yon, hindi nyo namamalayan, nagiging malaya ang spirit ninyo humarap sa tao, nasasanay kayo, may nag-gain kayo na skill na hindi kaya ng iba. Pero kaya ninyo. Kaya marami po na naging good news worker, naging Sunday school teacher, nang sila'y kumuha ng education. Pagdating nila sa kanilang tinatawag na practicum, ay ang katataas ng grade. Bakit? Kayang-kaya ko na to eh. Ilang taong kong ginagawa ito eh. Yung iba walang ganun training. Kaya mapalad po tayo merong ministry. Amen? Kaya, be a part of the ministry. Be a part of the ministry. You listen. Yung pinagagawa ng Diyos sa atin, huwag niyong pigilin. Makinig tayo kung sinasabi niya, you can be a blessing sa music ministry. You can be a blessing sa teaching ministry. You can be a blessing sa, di ba? Ano man yung ministry na pwede? Wala man tayong fixed na ministry, basta lagi po lahat, it's everyone's ministry. Pag meron pong pumunta kayo dito, huwag tayong maging snob. Huwag tayong basta dire-diretso lang kayo at wala na kayong babatiin, basta dire-diretso, wala ko nakita, basta ako. Wag ganon. Hindi po ganon ang tamang pagkatao at hindi ganon ang tamang pagiging Kristiyano. Do you agree with that? Say amen? Pag kayo pumunta sa bahay ng iba, ganyan ang ginawa sa inyo, may dumating na kasambahay, hindi rin kayo pinansin, there is something na mararamdaman ninyo. Aalis nang hindi nagpaalam sa inyo, dadating hindi kayo babatiin, aalis hindi kayo babatiin. There is something wrong. Pagka binabasa, there is something wrong. May ugaling hindi maganda. So be ready to listen. Sabi ng Panginoon, kilala kita, Philip, Nathaniel, bago ka patawagin ni Philip, I know you. Then, verse 49. How to see greater things. Thou shalt see greater things. Paano mangyayari ito na greater things ang ibibigay ng Diyos sa akin at papahintulutan niya makita ko? Number 1, be open when truth is being shared. Number 2, be willing to get closer to Christ. Number 3, be ready to listen to the Lord. Yung una, may mga taong gagamitin ng Diyos. Tapos ikaw naman, willing kang ilapit sa Panginoon. And then, kung anong sabihin ng Panginoon sa iyo, tatanggapin mo. At handa kang magpasakop. Then, verse 49, Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King
of Israel. Hindi sinabi na natin yan na, Rabbi, maybe, you are the Son of God. You look like the King of Israel. Hindi po ganun eh. Hindi ba yung siya'y nag-aalinlangan sa kanyang paniniwala? Hindi po siya yung half-hearted sa kanyang tinatayuan, ano ba ang kanyang alam na tama? Hindi po siya yung ganun eh. Hindi siya yung nagwiwigel kung baga sa gulong, di ba? Pagka yung gulong nagwiwigel, gumaganon-ganon. Habang tumatakbo, gumaganon-ganon. Sumasayaw-sayaw na ganon, nagwiwigel yung gulong. Hindi ganun yung pananampalataya ni Nathaniel. Dahil nga siya pure eh. Honest siya. Hindi siya perfect. Nagko-confess siya ng kanyang mga kasalanan. Pero pagka tinanggap niya ang katotohanan at nadinig niya ang katotohanan, abay pinangahawakan niya. Kaya ang number 4, nakita ko po, in order for us to see greater things na pinapangako ng Panginoon. Number 4, be certain with what you believe. Be certain with what you believe. Maging tiyak ka, sigurado ka, maging maliwanag sa iyo yung ito ba pinaniniwalaan ko talaga? Ito ba talaga ang gusto ko? Ito ba talaga ang totoo? Ito ba talaga ang sabi ng salita ng Diyos? Kumbaga sabi nga natin dito, walang kagatol-gatol. Ayan. Parang nasabi ni Nathaniel, yung kanyang paniniwala, first time lang sila nakita. Nasabi ni Nathaniel lang, tuwid na tuwid. Sabi niya, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Na-pinpoint ka agad niya. Ibig sabihin, si Nathaniel is a fast learner. Teachable po siya. One time lang siyang inilapit sa salita ng Diyos. Nang madinig niya nagsalita ang Panginoon, nang madinig niya, na-discern kaagad niya, this is the Son of God. Thou art the Son of God, thou art the King of Israel. So be certain with what you believe. Pag nakita ng Panginoon, buong-buo sa iyo na pinangahawakan mo, mahalaga ang simbahan. Pag sinabi mahalaga ang simbahan, talagang paniwala ka dyan. Walang kagatol-gatol. Pag tinanong ka, ang simbahan ba mahalaga o hindi? Mahalaga ang simbahan. Mahalaga ba tayo magkatipon o hindi? Abay, mahalaga magkatipon. May mga taong kapag dumadating po ang mga panahon, nagwiwigel na po, nagwiwigel. Sa totoo po, lahat tayo, possible na magwigel. Pero ito pong makita natin, if we are going to see greater things na gusto ng Panginoong ipakita at ibigay, let us be certain with what we believe. Naniniwala kami, mahalaga ang Christian education. Naniniwala kami, mahalaga ang Bible sa tao. Kung talagang naniniwala ka dyan na mahalaga ang Bible sa tao, then paano mo pinakikita na ito ay mahalaga? Binabasa mo ba? Kapag ikaw'y nag-iisa. Ano nang natapos mong basahin pag ikaw ay nag-iisa? How much time do you spend? Ilan na ang mga marka at mga natutunan mo sa pagbabasa mo ng Bible? Kung tatanungin ka ba, may mga talata ka ba na nagpapatunay sa iyong pinaniniwalaan? May pruweba ka ba? So dapat po, meron tayong ganun. Why? Because we are certain, we are sure with what we believe. As si Nathaniel, yun po ang kanyang naging napakagandang katangian. Yung paniniwala niya kung sino si Jesus, totoong-totoo na sa kanya. Mula doon sa kanyang sinabi, sa sagot niyang, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Then, punta po tayo sa verse 50. At dito po nagsalita ang Panginoon. Jesus answered and said unto him, because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than this. You have seen great things, but you will see. Thou shalt see greater things than this. Ganyan. Sabi niya, mula ngayon, makikita ninyo na ang langit ay bukas. At ang mga anghel, akyat manaog kay Jesus.
sa anak ng tao. Akyat manaog ang mga anghel. Naalala niyo po si Jacob na naginip. At nang managinip si Jacob, nakapanaginip siya ng hagdan. Yung hagdan na ang haba hanggang sa langit. At ang mga anghel, akyat manaog dun sa hagdan na malaki. Ang laking hagdan. Magmula sa lupa, magmula sa langit, papunta sa lupa, at ang mga anghel nagbababa at akyat. Napanaginipan ni Jacob. Kaya pinangalanan niya ang lugar na ito, Bethel. This is the house of God. Sabi niya, this is the house of God. Hindi ko alam, andito pala ang tahanan ng Diyos. Andito yung hagdan eh. Andito ang hagdan. Well, pagdating sa bagong tipan, ito ngayon ang sinabi ng Panginoong Hesus. Nathaniel, kayo, hindi lamang ikaw, Nathaniel, kayo, magkakasama, nananampalataya sa akin. Kasi sila'y nananampalataya, di ba? Believest thou. Dahil sumampalataya ka sa akin, dahil ang sinabi ko sa iyo na nakita kita, kayo na mga nananampalataya sa akin, you will see, thou shalt see greater things than this. At makikita nyo ang mga anghel, akyat manaog sa langit, sa anak ng tao. Ano ba ang kahulugan noon? Bakit mag-aakyat manaog ang mga anghel? Di ba kasi po sa Hebrews, ang sabi doon, the angels are His ministering spirits. Ang mga angels po, magmi-minister kay Christ. Akyat manaog. Bakit po? Ang mga angels, yan po yung messenger ng Diyos. Ang gagawain po ng angel, pag may utos ng Diyos, bababayan yung mensahe, sasabihin sa kanya, at ire-report ng mga angel uli, akyat manaog. Ibig sabihin, makikita nila kung paano ang Diyos gagawa sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang ito na sinabi ko sa iyo, nakita kita. Hindi lang ito na nakita ko yung puno ng igos. Hindi lang nakita kong nilapitan ka ni Philip. Hindi lamang nakita kong nananalangin ka, nagko-confess ka, nagbubulay-bulay ka, nananalangin ka ng kalooban. Hindi lang yan. Kayo na mga nanampalataya sa akin, kayo na lumapit sa akin, you will receive greater revelation about me. Higit nyo kung makikilala sa mga iba't iba pang gagawin ng Diyos. At makikita nyo, very busy ang langit. Makikita nyo ang gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nung sila'y kasama ng ating Panong Jesus, sa madali pong sabi, yung langit, at narito ang Panginoong Jesus, at ang mga anghel, akyat manaog, si Jesus po ang naging point of meeting place. No? Siya ang point of connection ng heaven to earth. Siya ang magiging point of connection kay Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos mula sa langit ay nanaog, at sa pamamagitan ni Jesus, ang tao makakarating sa langit. Kasi siya yung tinutukoy na hagdan papunta sa langit na ang mga anghel akyat manaog. Jesus is the way to the Father. Kaya si Jesus ang meeting place ng langit at ng lupa. Siya ang tinatawag na mediator. Sa kanya magtatagpo ang tao at ang Diyos. Sabi niya, higit pa rito makikita nyo greater things. Alam niyo po mga kapatid, pagka maranasan nyo naman ito karanasan naman nating lahat ito, di ba? The more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na unawaan mo ang katotohanan, tapos na i-compare mo yung katotohanan meron ka na, greater things than before, lumalago ka in knowledge, in understanding, in wisdom, in conviction, in sabihin nating maturity, lahat ng yan, Tapos nakikita mo yung mga tao na, yung meron ka, wala sila. Sabi niyo, Lord, salamat po ng marami. Hindi na ako nagpapahid ng panyo sa mga rebulto. Salamat po, hindi na ako naniniwala sa yung mga tao na ando, nagpupuyat, nagbibigay nagtatravel ng malayo, nakikinig, libang na libang sila, kaligtasan sa pamagitan ng kanilang gawa. Ang kaligtasan, magtiis hanggang sa wakas. Ang kaligtasan, magmiyembro sa simbahan. Pero ando ng mga tao, very sincere, very honest, very attentive, very meek, na nakikinig ng pangangaral. Pero ang aral nila, ang kaligtasan, mali.
Mali. Kakaawa po ang mga tao. Sabi ng Panginoon, you will see greater things than this. You will have a clearer revelation of what I am. With what I am. You will know new truths and deeper meanings because of the confession that you made. Nathaniel, dahil ng iyong pananampalataya na pinanghawakan at sinabi niya, dahil nakita lang kita sa ilalim ng puno ng igo, sumampalataya ka ng ganyan at tiyak na tiyak mo, sabi niya, kayong mga nanalig sa akin, kayong mga lumapit sa akin, kayong mga tinanggap ako ng buong puso ninyo, you claim, you will know more. You will be blessed more. So number 5, be excited to claim greater things. Be excited to claim greater things. Ito na po ang bukas ninyo, mga kapatid. Ito na ang bukas ninyo. Ito na ang inyong future. Ito na ang aking future. Tayo na lumalapit, nakikinig. Di ba minsan mas masarap magpahinga, masarap matulog, masarap manood, masarap kumain, and so on. And then, we gave time, binigay natin sa Panginoon. Sabi ng Bible, dahil kayo nakikinig, dahil kayo lumalapit, dahil kayo nananampalataya, maging excited kayo. You claim this. You claim this. You shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Makakakita kayo ng active work of God. You will understand, you will know more, you will receive more understanding and more revelation about the Son of God. Lalo mo siyang makikilala ng makikilala. And you will see greater things than this. Kaya minsan, antibay ninyo. Sabi na, bakit ang mga Kristiyano hindi ganun nag-iiyakan pag namatay? Bakit? Because you saw greater things than others. Kayo, nakakita niya. Bakit kapag may mga pagsubok sa buhay nyo, parang kayo nakakangiti pa kayo, parang kayang-kaya nyo ang problema ninyo. Nakakaawit pa kayo ng masaya, nakakapag-partake pa kayo sa panamba, nakakapaglingkod pa. Parang hindi kayo apektado. Bakit? Because we saw greater things. Nakita nyo ang higit na bagay. Mas kilala ko ngayon ng Panginoon kaysa nung una na nananalangin ako ng paulit-ulit, nire-recite ko lang ang mga prayer, pero ngayong meron tayong personal na relasyon sa Panginoon at ang salita niya, lalo natin nakikilala. Para nung minsan may kausap po ako na ang kanyang mahal sa buhay ay dinala niya sa albularyo. O ano sabi ko sa kanya? Ano sabi ng albularyo? Meron daw pastor na yung bang pastor parang masamang espiritu na nagalit sa kanya. Sabi ko, alam mo, pag pumunta ka sa albularyo, laging yan nasasabihin niyang mga yan. Laging may naapakan ka, may nasagi ka, may nawalis ka, may nabuhusan ka ng tubig. Laging may ganon. Hindi mo alam mga, pero alam mo, pag tinanggap mo si Kristo ng tagapagligtas, dati ganyan din kami, tabi-tabi po. Maghahagis ka na, tabi-tabi po. Dadaan ka, tabi-tabi po. Gawalis ka, tabi-tabi po. Pero ngayong mananampalataya ka na, you saw greater things from the Word of God, hindi ka na natatakot. Hindi ka na tatalaban nun, hindi ka na tatalaban ng kulam. Pag dumaan ka, sila na ang natabi. Hindi ka na matatakot doon. Authority na po kayo over evil spirits. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Yung mga sabi-sabi, wala na po tayo noon. Hindi na pinalay. Why? You saw greater things. Hindi na kayo natatakot noon. Mga sabi-sabi. Kaya ito po mga kapatid, so be excited to claim greater things habang kayo lumalapit sa Panginoon, habang ginagawa niyo ang tama. Ito na po ang pangako niya sa inyo at saka sa akin. Sa lahat ng lumalapit sa Panginoon, basta kayo lumalapit sa Panginoon, nakikinig ng salita niya, pinanghawakan niyo ang katotohanan, be excited. Meron pa siyang mga greater revelation sa inyo.
greater ministry para sa inyo. Meron ba siyang greater blessings na inilaan? Greater challenges sa inyong buhay? Greater improvements sa inyong buhay? Greater happiness sa buhay? Kaya, thou shalt see greater things. So be open when the truth is being shared. Be willing to get closer to Jesus. Pag may nagyayaya sa iyo, laging ang direksyon palapit sa Panginoon, go. Pagka ang direksyon ng usapan, panoorin, pakikinggan, palayo sa Panginoon, don't go. Magpalapit sa Panginoon, go. Be ready to listen to the Lord. Kung ano man ang sabihin ng Panginoon, tanggap natin, hawakan natin, paniwalaan natin, then expect greater things. Gawin natin yan sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat naglaan ka nang ang iyong mga anak ay matutuwa, magagalak, ng higit kaysa sa nagdaan. Hindi magiging boring ang bukas dahil greater things ang darating. Merong greater brand ng blessings. Merong greater quality ng mga pagpapala na nakalaan. Sinasabi na ng Panginoon, thou shalt see greater things than this. Thou shalt see it. Dahil nanampalataya ka sa simpleng salita ng Diyos na nakita kita, sumampalataya ka na ako anak ng Diyos, sumampalataya ka na ako ang hari ng Israel, higit pa dyan ang inilaan ko sa iyo. Kaya Panginoon, lalo po kaming ma-excite sa buhay. Iba-iba po ang karanasan ng buhay na ito, but we will stay in a direction wherein we are getting closer. We are moving closer to the Lord. Kaya anuman ang karanasan ng buhay, dapat pong epekto sa akin, lalo akong lalapit sa Panginoon. Lalo kong pakikinggan ang kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ang mag-iingat sa aking mga hakbang at maghahatid sa akin sa tagumpay na sinasabi ng Panginoong greater things. Habang sinusunod ko ang salita ng Diyos, hindi sasala, hindi magkakamali, greater things ang nasa aming unahan. Ng aming pamilya, ng aming simbahan, ng aming bayan, ng aming trabaho, ng aming negosyo, ng ministeryo, kapag lahat po kami lalakad sa liwanag ng salita ng Diyos, greater things. Hindi po kami mga perfect, Lord. Alam mo po, sabi mo nga, I saw you under the fig tree. I saw you. Kita mo po kami. And yet, sa kabila ng pagkakilala mo sa aming lahat, may nakalaang pa rin greater things. Greater things. Greater things than this. Salamat po, O Diyos. Pwede kaming umasa, manangan, sa anumang nagdaan, meron po mga greater na darating. Tunguhin namin yon. Huwag kaming tumigil. Huwag kaming panghinaan ng loob. Tuloy po kami for greater things. Hinihiling namin ang lahat ng ito upang ikaw ay lalong dakilain, ikaw ay lalong luwalhatiin. Ito po ay aming hiling at dalangin dahil ang aming buhay ay karugtong ng buhay ng marami na nakatingin sa amin. Aring aming kapatid, isang araw kami po ay magiging mga granddad and grandmom. May mga apo na nakatingin. Maaring kami magtatrabaho, may mga katrabaho kaming nakatingin. Maaring kami ay magmimisyon, may mga pastor, mga misyonary, mga simbahang nakatingin. Ano't anuman, ang mahalaga na lagi naming alam, kilala kami ng aming Panginoon. Walang panahon na hindi siya nakatingin sa amin. At ipinaglalaan niya kami ng greater things. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong biyaya. Bless niyo po ang bawat isa.
Ito po yung aming hilig at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay umawit. Umawit po tayo. Count your blessings ba? Amen. Yan. Iba-iba ang sukat, iba-iba ang kulay, iba-iba ng araw, ang mga pagpapalay dumarating. But we have all the blessings. Let's learn to count it so that we will have a louder voice to thank God. Count your blessings, everyone. When upon my billows your tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, amen, and it will surprise you what the Lord hath done. Come on, count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God hath done. Count your many blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the question heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Sing! Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Alam niyo po, bago natin awitin yan, yung thou shall see greater things, di ba? Kaninong buhay ang pwede nating maituro sa Bible na yun ay naging totoo? Inaalala ka? Kaninong buhay ang pwede niyong maituro na yung you shall see, thou shall see greater things. Greater and greater yung nangyayari sa buhay niya na nakikita niya. Dahil lang pagsunod sa Panginoon. One, sino? Si Joseph. Tama, no? Napakaganda na nangyari kay Joseph. Si Job. Job. Greater. Si Daniel. Tatlo niyang kaibigan. Si Abraham. Si Joshua. Si Caleb. Ang dami, di ba? Basahin yung Hebrews chapter 11. They saw greater things. They get closer to God. They listen to the Word of God. They claim the Word of God. Nangyari sa kanila. So, even in the midst of conflict, great or small conflicts, everyone. So, amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged. Wow, God is over all. Amen. Count your many blessings. Angels will attend. Help and comfort give you to your journey. Yes, count your many blessings. Name them one by one. Count your many blessings. See what God hath done. Count your many blessings. Name them one by one. Count your many blessings. See what God hath done. Are you blessed? Say amen. Amen. Yeah, we receive lots of blessings. If we are going to count them, kahit may mga conflict sa buhay, great or small, hindi nawawala. And do not forget, you're blessed with many blessings. Amen. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Magtipon po tayo ng ating mga kaloob. Brother Benji, pangunahan mo na tayo sa pasasalamat sa ating mga kaloob. Pag-pray ang ating mga kaloob ngayong gabi. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami ay nagpapasalamat sa malayang sandali, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Sinamahan niyo kami. Opo. At ang iyong salita ay naipangaral at narinig po ng aming mga kapatiran. Hindi lamang ho dito sa loob ng bahay-sambahan, maging sa mga kanya-kanyang tahanan na ngayon ay nanunood. Pagbalaan niyo po ang bawat isa at lalong hangarin namin, Panginoon, ang makilala ka. At ang aming buhay ay maging kagamit-gamit mo, lalo sa kapurihan at ikadadakilang ng iyong pangalan. Yes, Panginoon, patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Salamat po sa iyong mga ngaral na ginamit
Patuloy niyo po siyang pagpalain, bigyan pa ng mahabang buhay sa paglilingkod at higit na karunungan at kalakasan, hindi lamang physically, hindi spiritually din po, Panginoon. Lord, salamat po sa iglesyang ito. Ang iyong mga anak na magkakaloob, pagpalain niyo po ang bawat mga kamay na gagamitin mo. At ang hindi makapagkakaloob, patuloy rin naman kayo ang magpapala. At sa mga susunod na pagkakataon ay maging kabahagi po kami sa ganitong gawain. Amen. Salamat po sa lahat-lahat ng nagampanan po naming gawain sa maghapon na ikaw, Panginoon, ang nag-iingat po sa amin at dalangin po namin ang lahat ng ito. Binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Greater than all our sins grace, God's grace that is greater than all living. Grace, God's grace that is greater than all our sins. So we all stand up, please. Awitin natin ito. Marvelous grace of our loving Lord. Everyone. Marvelous grace of our loving Lord. Grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's Mount outpoured, there were the blood, the Lamb was poured. Grace, God's grace that will pardon and cleanse within. Grace, God's grace that is greater than all our sin. Wow, salamat sa biyaya ng Diyos, greater than all our sins. Amen. Pasalamat po tayo sa Panginoon, magwakas po tayo sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa maghapunan, iningatan mo po kaming muli, nakapanagtipon, nakapagsama-sama kami. Salamat po, kami ay binibiyayaan mo na laging maging mapagtagumpay. At ang biyaya mo sa amin na mga mahihina, merong lagi kang laan na lakas. Ang aming mga hakbang ay yung nililiwanagan. Sa lahat ng karanasan, ito'y aming tungtungan at pwedeng gawing tungtungan para mas malayo ang aming makita. Ang iyong salita, O Diyos, dahil ng pagsunod at pananangan sa iyong salita, we will see greater things. At ito po ang inaasahan namin. Kaya nagpapatuloy kami, Panginoon, sa iyong salita dahil alam namin, greater and greater and greater things ahead ang ipagkakatiwala mo sa iyong mga anak. Salamat po sa lahat ng ito, O Diyos. Walang pagsisisi na kami sumunod at mga nanalig sa inyo, ikaw ay tapat. Ingatan niyo po muli ang bawat isa sa amin at maging po ang mga nakasama naming nakikinig sa live streaming. Ikaw po magpala sa nasa kanya-kanyang tahanan at maging ang mga kapatid naming may karamdaman na hindi namin nakasama. At mga kapatid namin nasa ibang bayan o nasa ibang bansa, ingatan mo po sila. Ang mga may karamdaman, Lord, inaalala po namin, Pastor Oting, ibangon mo po siya. Pasiglahin. Ano man po ang layunin mo, ibangon mo po siya, Lord. Kung maaari, palakasin mo siya at madinig muli ang kanyang tinig na umaawit, nagpupuri sa iyo. Ganon din po ang sino mang may karamdaman. Pasiglahin po. Salamat po, Sister Junicio, na pinalalakas mo. Sister, yung pong isa po naming kapatid, na ikaw po ang mag-ingat po patuloy sa kanya. Mamaalala ang pangalan, Lord. Ikaw na rin po ang magpala sa aming kapatid, Brother Ricky Alulod, Lord.
siya ay may kaarawan, nagdiwang siya ng kanyang kaarawan, Lord. I-bless niyo po siya ng marami pang mga taon. I-bless mo po siya ng lalong katatagan bilang ama at asawa at mananampalataya at manggagawa, Lord. I-bless mo po ang gawa ng kanyang mga kamay. Ganon din naman po ang ninanasa ng kanyang puso. Hindi man namin naririnig. Ikaw na po ang magbigay sa kanya ng kasaganaan ng lahat ng mabuting bagay ng iyong kaluguran. I-bless mo po siya sa pagpasok at paglabas ng bayan. Habulin siya, unahan siya, tahanan siya ng mayamang pagpapala at dumaloy sa kanya ang masaganang pagpapala at marami pang pagpalain sa pamamagitan niya. O Diyos, dinadalangin po namin ang aming pangangailangan sa simbahan, sa paaralan, sa Bible school, sa missions. I-bless niyo po mga missions and missionaries. Palaguin niyo po, marami po maligtas, maraming mabaptize. I-bless mo po, Panginoon, ang mga negosyante na inyong mga anak na magsiunlad, ang mga nagsimula, ang mga nakapagsimula na, ang magsisimula pa. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng mayamang pagkapala. Ang mga magtatrabaho at ang mga nagtatrabaho na, i-bless mo po sila, Lord. Greater things ang ibigay niyo po sa mga kapatid namin ito. Ikaw po ang magpala ng patuloy na mahigit na paglilingkod sa ginagawa po namin ng caring group ng aming Sunday School Children's Department, ang aming doctrine discussion na ginagawa online, ang aming Lord na feeding sa umaga. Bless you po ang mga Bible studies, ang mga nag-profess, nawa isang araw makita namin sila na talagang minahal ka. Salamat po sa lahat ng tumutuwang para maipagpatuloy ang gawain, sumusuporta sa mga kapulisan, sa lahat po ng aming pinupuntahan, sa MMDA, at lahat po ng mga tricycle drivers, at ganoon din po ng mga kabalikat at mga nasa squatter area, mga mahihirap na tao. Tulungan niyo po kami na maging lalong katuwang ng maraming nangangailangan. Kami po, sinabi mo, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya kami po nasa kalagayang mas mapalad kami dahil kami as a church ang nakakatuwang ng aming pong sambayanan. Bless you po mga namiminunong sa amin, ang aming Pangulo, ang lahat po ng mga senators, congressmen, governors, mayors, councilors, homeowners, officers, barangay officers, lahat po ng mga frontliners namin, ikaw na po ang mga siwa sa kanila. At ganun din man po ang tumataas na bilang ng COVID positive. Ikaw po, Panginoon, ang magpababa nito. Nawa po ay maging napakadalang po ng napipinsala. At kung maaari, mapagtagumpayan na po dito una sa aming bayan. Nawa po, meron na pong talagang i-provide ka na talagang kagamutang safe sa lahat. Kahit dito lang sa Pilipinas, hanggang sa ito po ay ma-avail ng iba't ibang bansa. Dinadalangin po namin, o Panginoon, ikaw po ang magpala sa aming mga seniors na hindi po sila mapinsala. Patuloy po silang bigyan ng ibayong lakas. Ang mga mag-asawa, gawin niyo po, Lord, na lalong matatag ang kanilang relasyon. Ang mga estudyante, gawin niyo pong matagumpay ang kanilang pag-aaral, maging sa opening po ng Bible School na merong mga nag-enroll online, mga taga-Pilipinas at nasa labas ng bansa. Ikaw po magpala, Lord, ng lahat ng proyekto, ang dadating pong anniversary ng church, ang darating na online conference, kung ito po ay matutuloy this coming last week ng September hanggang August 1. Bless niyo po sila Pastor Salazar at ang kanilang group na ibig nilang makapag-minister kahit sa ganitong panahon ng pandemic doon. Although more than 3 million po sa kanila, gusto nilang maging blessing pa rin dito po sa Pilipinas. Lord, salamat po at ang mga kapastoran, Lord, na mga nagsisikap. Inaalala ko po, Pastor Borja, na lagi kong nakikita sa Cavite na masikap. Salamat po sa biyaya mo sa kanya. Lahat ng mga pastors na nag-online, nagiging encouragement sila ng mga nasa iba't ibang tahanan. Salamat po sa mga pastors na walang pagod, walang sawa, na nagmi-minister face-to-face at saka online. Maraming salamat po sa lahat po. Aming mga musicians, Lord, salamat po. I-bless niyo po lahat ng aming mga kapatid, mga drivers, lahat po ng mga katuwang teachers, lahat po ng mga Bible students, parents,
ikaw na po ang magpala sa amin. Maging mga bisita po namin this coming Sunday, bless niyo po. Muli, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Lord. Ibinabalik po namin ang lahat ng ito at dinadalangin tangi sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Sunday po muli, magkasama-sama po ulit tayo. Ano ha? Sa pag-pray po natin yan, ang ating mga kapatiran. Special request. Family po ni Pastor Langbayan. Ano po, pumanaw na po ang Pastor Langbayan Senior.